gawaing masama. Sa halip, okay, kabaligtaran na ito nung verse 1. No? Yung verse 1 natin, pinag-usapan dito yung gawain ng taong masama. So ang kabaligtaran ng taong masama, sa halip, ano ginagawa? Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Napakaganda po itong verses na ito. 3 verse lang po itong pag-aaralan natin. Pero napakarami ho nating mauhugot. Napakarami ho nating matututunan mula po rito sa bahagi na ito ng kasulatan. Meron pong contrast ng dalawang uri ng tao sa binasa po natin ngayong umaga na ito. Sa verse 1, binanggit po doon, meron dalawang uri ng tao, dalawang buhay, dalawang direksyon, at dalawang patutunguhan or destiny nitong taong ito. Sa verse 1, binanggit po roon yung taong hindi nakikinig, o yung taong nakikinig pala sa payo ng masama. Yung taong hindi sumusunod sa mga maling halimbawa, at yung tao ng ginagawa ay kinukutya ang ating Panginoon. Ito yung description ng tao doon sa verse 1. Pero pagdating sa verse 2, may panibagong description ang tao na ito. Alam niyo po kung anong pinagkaiba ng taong binanggit sa verse 1 at yung taong binanggit sa verse 2? Yung taong binanggit sa verse 1, sumusunod sa payo ng masama, kinukutya ang Panginoon at lumalakad sa daan ng kasamaan. Pero yung tao sa verse 2, pinagpapala, binebless sa maraming paraan. Alam niyo po kung anong difference nilang dalawa? Meron lang pong isang binanggit na difference mula verse 1 at verse 2. Yung masama sa verse 1, kinumpare sa mabuting tao sa verse 2, ang pinagkaiba nila, isa lamang po. Sabi po sa verse 2, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Yung pong masamang taong dinescribe sa verse 1, ang pinagkaiba niya lang, kaya naiba ang buhay ng pangalawang tao sa verse 2 and 3, sapagkat itong pangalawang tao ay binubulay-bulay niya ang salita ng Diyos sa araw at gabi. Mga kapatid, you can attend worship all you want. You can attend, you can sing all you want. You can pray all you want. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang nalalaman. Hindi mo alam ang direksyon ng Diyos, hindi mo alam ang plano ng Diyos, hindi mo alam ang nakakatuwa sa Diyos, hindi mo alam kung ano ang nakakagalit sa Diyos, kasi kanta ka lang ng kanta, nagdadasal ka, pero hindi mo alam kung ano ang sinasabi sa kasulatan ng Panginoon. Reading the Word of God, meditating the Word of God will make a lot of difference in your life. Siyempre, importante ang prayer, importante ang worship, pero kulang ang ingredient, kung ano man yung niluluto mo. Pag kulang na ingredient, hindi mo maluluto yung gusto mong lutuin. Di ba? Kompleto ng lahat ng rekado. Kaso wala ka mantika, hindi mo rin nagawa yung prito mo. Kulang lang ng isang rekado. So ang buhay mo, kapatid, okay, pastor, uma-attend ako linggo-linggo, walang absent. Nag-o-offering pa ako, hindi lang 10%, 20%. Uma-attend ako ng prayer meeting, nagsisimba ako, kumakanta ako ng worship. Pero pag tinanong mo kung ano sinasabi sa John 3:16, hindi alam. Pag tinanong mo kung ano yung mga book sa Bible, hindi alam. Pag tinanong mo kung ano yung mga detalye sa Bible, walang alam. Kaya mga kapatid, it is important to read the Bible, pero ngayong umaga, we're going to look at the power of meditation. Bible meditation. Ano ba yung Bible meditation? Una sa lahat. No, nakakatuwa po actually, yung word na meditation, nilagyan ko po yan ng Bible meditation, hindi meditation lang. Dati po, ano lang yan, nung bata ako, sinasabi, meditation, pagbubulay-bulay, ganun lang no? Devotion, quiet time. Ngayon po, kailangan mo nalagyan ng word na Bible. Kasi po, ang mundo, the world was able to catch up with the power of meditation. Ngayon po, ang mundo, naintindihan nila, importante ang meditation. Kaya nagkaroon bigla na yoga. May mga yoga classes. Meron mga meditation classes. Meron mga Western meditation. Alam niyo yung mga, dati nagkaroon ng mga yung nakapikit ka, tapos naka-cross legs ka, tapos nakaganon ka. Tapos, gaganon-ganon ka. Tapos may lumulutang ka na. Natutunan ng mundo ang kapangyarihan ng meditation. Naunawaan ng mundo na pag nag-yoga ka pala, nagkakaroon ka ng mental wellness. Kapag ikaw pala ay nag-meditate, nagkakaroon ka ng refreshing. Natutunan ng mundo yan. Pero ang mga Christians, hindi pa po natututunan ang power ng Bible meditation.
Kaya ngayong umaga, importante po, dapat pala nagme-meditate ako sa Bible araw-araw. So ano bang meditation? It's also, sabi ko nga kanina, ito ay quiet time, devotion, pag tinagalog natin, pagbubulay-bulay. Meron lang po akong kaunting, hindi naman problema, no? Pero may kaunti akong reservation doon sa word na pagbubulay-bulay. Pero by definition, ang pagbubulay-bulay is ito ay makabuluhang pagbababad ng isipan. Binababad mo yung isip mo ukol sa kapakipakinabang ng mga paksa. Not necessarily Bible, ano? Pag nagbubulay-bulay ka, pwedeng iba yung pinagbubulay-bulayan mo. Pero ito yung binababad mo yung isipan mo sa isang kapakipakinabang na paksa. Sabi ko nga po, meron akong kaunting reservation sa word na pagbubulay-bulay. Alam niyo po kung bakit? Kailan ninyo huling ginamit sa sentence itong word na ito? Sa nanay mo, o sa tatay mo, o sa teacher mo, o sa katrabaho mo, kailan mo huling ginamit itong word na ito? O sinabi mo ba sa anak mo, o anak, habang nagluluto ako, magbulay-bulay ka muna dyan. Ginagamit ba natin yon? Hindi. Di ba? O si pastor ba pwede makausap? Hindi pwede, nagbubulay-bulay pa. Ginagamit ba natin? Hindi natin ginagamit. That's why tayo mga Christian, naririnig natin lagi yung pagbubulay-bulay. May kanta pa niyan eh. Pero hindi naman natin talaga naunawaan kasi hindi natin ginagamit on a daily, regular basis. Siguro mas maganda pang gamitin natin sa Tagalog, ano ba? Nag-iisip-isip. Mas okay pa yun eh. Na naintindihan mo. O bakit wala pa siya? Nag-iisip-isip. Ba't di pa siya nagdedesisyon? Nag-iisip-isip. Diba? O, kanina umiiyak siya. Bakit ngayon nakatulala? Nagmumuni-muni. Diba? Mas naiintindihan natin ang ibig sabihin ng Bible devotion. Pag ginamit mo yung word na nagmumuni-muni, nag-iisip-isip, mas naiintindihan natin itong mga words na ganito. So, iniisip-isip mo kung ano yung mga natutunan mo, kung ano yung mga gagawin, ano yung mga problema, ano yung mga pinagdaanan, yun yung mga pinag-iisip-isipan po natin. At ano yung mga dapat iwasan. So bakit mahalaga ang mag-devotion? O ang mag-Bible devotion? O mag-muni-muni? O mag-isip-isip? Mag-quiet time? Bakit ito mahalaga? Anong resulta nito? Kapag ikaw ay nagko-quiet time, gusto ko sana itanong eh, pakitaas kamay ng mga nagko-quiet time. Gusto ko sana itanong eh, pero baka, di ba? Baka nagtaas ka ng kamay, tapos yung katabi mo, hindi. Talo ko. Di ba? Di ba nagko-quiet time nga, iyabang mo naman. So, wag mo na itaas kamay mo. Pero I hope, no, kung pinataas ko yung kamay, sana halos lahat tayo nagtaas ng kamay, nagdi-devotion, nagko-quiet time tayo. Bakit mahalaga? Anong resulta? Verse 2, verse 3. Ng Psalm chapter 1. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at sa gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ang nagde-devotion daw ay laging masagana. Kita niyo po yung merong underline word na yan. Ano sabi dyan? Siya ay parang nakatanim sa tabi ng batisan. Hindi siya tuyot. Siya raw po kahit na magkaroon ng drought, ng tagtuyot, siya raw ay laging nakamasagana. Only blessing. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan. It reveals the closeness to God. Pag nagbubulay-bulay daw po tayo, pag nagmumuni-muni, pag nagde-devotion, it reveals our closeness to God, which is our source. It reveals our intimacy. It reveals our relationship with the Lord. So kapag ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible, it also reveals your relationship or lack of it with God. But when you read the Bible, it reveals that you are wanting to have a closer relationship with God. Ang ganda ng word na ginamit dyan. Ang ganda po ng picture na ginamit. Ang isang tao daw po na nakababad sa salita ng Diyos at nagbubulay-bulay o nagmumuni-muni, nagde-devotion, para daw nakatanim sa tabi ng batis. Nakakita na ho ba kayo ng ilog o sapa o batis na yung mga nakatanim sa gilid niya, puno, damo, gulay, ay tuyot o lanta? Wala ho kayong makikitang ganon, maski saan po kayo makarating sa buong mundo. Wala kayong makikita na halaman na nakatanim sa gilid ng batis o ilog, pagkatapos tuyot yung halaman na yon. Yun pong halaman na yun ay siguradong sagana.
No, sa nutrient, kumpleto po siya. In fact, rivers are the bedrock of civilization. Kung mapapansin po ninyo sa world history, when we studied it in high school or ngayon sa college, no, world history, lahat po ng mga advanced and modern civilization na natatag mula pa po nung unang panahon, lahat po ito, lahat ay itinatag sa gilid ng ilog. Lahat. Ano isipin natin? Garden of Eden. Ang Garden of Eden po ay nasa kalagitnaan ng ilog Tigris at saka Euphrates. Nasa kalagitnaan ng dalawang ilog at dahil doon naging paraiso ang Garden of Eden. Di ba? Ano pa? Egypt. Pag sinabing Egypt, anong ilog na iisip ninyo? Nile. Yung Nile River na yon, dahil doon, naging superpower ang Egypt. No, nung ancient times, dahil mayroong ilog na dinadaanan siya. Ano ba? May iisip natin na ilog. Israel. Ang alam niyo ilog sa Israel? Jordan. Jordan River. Dahil meron Jordan River, very fertile ang gilid ng Israel, yung dalawang gilid na yon. Kaya ano tawag sa Israel? Promised Land. Di ba? Promised Land. Hindi siya Promised Land kasi may dagat. Promised Land siya kasi may ilog. Kasi yung dagat, papatayin nun, tubig alat, papatayin nun yung halaman. Kaya nakakita ba kayo ng dagat na hindi buhangin yung katabi? Di ba, puro buhangin ang katabi niyan kasi tubig alat yan. Pero ang Israel, nasa tabi ng Jordan River, sagana ang Israel. Land of milk and honey, flowing with milk and honey. Maski naman sa Africa, Amazon River, dahil dyan, Amazon River, dumadaan niya sa South America, itong Amazon River na yan. Naging ano rin yan, naging develop yung lugar na yon dahil po sa ilog na to. Sa India, may naalala ba kayong ilog sa India? Ganges River. Yung Ganges River na yan, isa sa pinakasikat na river. Dahil doon nag-build ang civilization. Sa Pilipinas, Pasig River. Di ba? Bilis nyo ha. No? Sa Pilipinas, Pasig River, tayo ang tawag sa atin mga Tagalog. Alam niyo ba kung saan ang galing yung word ng Tagalog? Taga-ilog. Kasi ang Tagalog talaga, ang river naman natin, dire-diretso yung Marikina River, dugtong-dugtong yan, Pasig River, no? Ano-ano yan. At yung mga dinadaan tong river na ito sa Luzon ay tinawag na mga Tagalog. Ibig sabihin, mga taga-ilog. Kasi yung river, di ba, meron tayong mga EDSA ngayon, highway. Nung unang panahon, ang river ang kanilang mga highway. Diyan dumadaan ang kanilang mga crops, ang kanilang mga materials. Pag nasa tabi ka ng ilog, isa ka sa mga prosperous, sa mga mayayaman. Maging yung mga bansa na mayroong mga, ang tawag dito, pier. Yung maraming pier, yun yung mga bansang mauunlad sa trading, no, sa ganyan. Pero yung mga bansa na walang dagat, na walang ilog, nahihirapan sila. So, napaka-importante po that when we read the Word of God, look at those examples. When you read the Word of God, when you meditate on the Word of God, para ka daw na nakatanim sa gilid nitong ilog na ito. Kaya ikaw ay sagana. No? Ikaw ay prosperous. Kita ang blessing. Noong nakaraan pong pandemic, alam niyo po, may napansin ako noong nakaraang pandemic. Marami po sa atin ang nahirapan. Pero may napansin ako na yung mga tao na binebless ng Diyos before the pandemic, sila pa rin yung binebless ng Diyos during the pandemic. At nung matapos ang pandemic, sila pa rin yung binebless ng Diyos after the pandemic. Siguro meron silang sekreto. Siguro nakatanim sila sa gilid ng ilog, sa tabi ng batisan. Siguro they are committed to the Lord. Siguro sila ay nakakapit ng gusto, ang ugat nila sa Panginoon. Because of that, nagkaroon po ng pagpapala ang kanila pong mga buhay. No, ito yung, meron tayong tawag dito sa Tagalog malapit sa kusina. May mga bata ngayon, di na alam yung word na yun Pero kapag ka ikaw ay malapit sa kusina, malamang ikaw ay mataba. Kasi wala kang ginawa kundi tikim. Tapos aalis ka na, tapos lalakad ka naman, tikim na naman, kain. Parang hindi ka naubusan, sagana. Samantalang pag inihain na yon, nilagay sa table, kung ano lang yung inilagay sa table, yun lang ang kanilang pagsasalu-saluhan. Pero ikaw, sige, malapit ka sa kusina Di ba? Pag pinakain ka, ayaw mo nang kumain kasi busog ka na. Kasi nga, maya't maya, kain tayo ng kain. Ganyan po yan mga kapatid. If you are meditating on the Word of God, para kang malapit sa kusina. Ang sarap nun, ano?
Ang sarap nun. Para kang malapit na malapit sa blessing ng Panginoon. Kasi when you read the Word of God, sa totoo lang, meron kang unli, sabi nga natin, di ba? Unli blessing. Why? Dahil ba sinuswerte ka kasi basa ka ng basa ng Bible? Hindi. Kasi when you read the Bible, you understand what God wants. Makikita mo ang leading ni Lord. Makikita mo kung saan siya nalulugod, kung saan siya natutuwa. At dahil nakita mo, natutuwa pala ang Diyos pag ginagawa ko to at ginawa mo, papuntang blessing pala yon. Pero kung hindi mo nababasa, ayaw pala ng Diyos ng ganito, ginagawa mo pa rin, kaya pala nagtataka ka. Bakit kaya ang bigat-bigat ng blessing sa buhay ko? Kasi may nagagawa pala tayo, nasabi sa Bible, wag nating gawin, hindi natin nabasa, kaya nagagawa pa rin pala natin siya. No, so, only blessing. Ang ganda ng word na yan eh. Dati walang ganyang word eh. Ngayong panahon natin, uso na yung word na yan eh. Only. Nakatap ka sa source. Parang kung kung ang bahay nyo, halimbawa, naka-solar. Sino dito yung pangarap nyo, naka-solar ang bahay ninyo? O naka-solar bahay ninyo, yung bubong ninyo, solar, ano? Bukas ka ng bukas ng aircon. Tapos yung bahay ninyo naka-solar, naka-connect sa Meralco, hanggang gabi, 24 hours yung aircon. Nako, ang sarap pagka ganun. Bukas ka ng bukas ng microwave, tapos dryer ka ng dryer ng damit, di ka na naglalaba, o hindi ka na nagsasampay, kasi dinadryer mo na. If you are connected to the source, only. Diba? Yan ang hilig natin mga Pilipino eh, Vikings, only. Ayan. So masarap kapag ka only. So do you want only blessings from the Lord? Gusto mo ba lagi kang sagana? Meditate on the Word of God. Hindi ako may sabi niyan. Sabi ng Bible yan, para kang nakatanim sa gilid ng batisan, sa tabi ng batisan. Pangalawa, another power of Bible meditation, hindi lamang po laging sagana or only blessing, kundi laging sariwa, hindi bilasa, or only refreshing. Tingnan mo nga yung katabi mo kung sariwa. Okay? Masarap yung sariwa. Gusto natin yung sariwa. Diba? Maski sa isda, gusto mo sariwa. Maski sa gulay, gusto mo sariwa. Minsan pagka mamamalengke kami ni Mrs., sasabihin niya, baba, late na kami mamalengke. Huwag tayo mamalengke. 10 o'clock na, 11 o'clock na. Bakit? Hindi na sariwa. So gusto mo, umaga pa lang, alas 6, alas 7, namamalengke ka na kasi sariwa pang gulay. Hindi pa pinagpilian, sariwa pa yung isda, hindi pa namumula ang mga mata. Maayos na maayos pa siya. Maski naman sa tao, gusto mo sariwa. Hindi losyang, di ba? Ayaw mo ng gano'n. Gusto mo, pag nakikita mo, wow, fresh na fresh ka. Di ba? Sabi mo, wow, blooming na blooming, mukhang galing ka sa honeymoon. Kasi blooming na blooming. Di ba? Bago yung... Di ba, bago yung mga haircut, di ba, bago yung nagniningning, tapos talaga nag-glow. Kasi nga, blooming, sariwa. Iba po yung sariwa, nakangiti, masigla. Ulitin ko to ha. Ang nagbabasa raw ng Bible at nagme-meditate ay sariwa. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay nakangiti, okay? Masigla, hindi papatay-patay, hindi aantok-antok. Ang buhay mo, masayahin, hindi ka laging masungit. Meron ba naman yung basa ng Bible tapos masungit? Meron bang ganon? Dapat wala. Pero sometimes meron eh. No? Pero dapat wala. Hindi ka laging galit, kundi buhay na buhay yung buhay mo. Vibrant. Excited ka. Uy, umaga na naman. Di ba? Hindi yung, ay nako, umaga na naman. Kundi masaya ka, panibagong buhay, panibagong araw na binibigay ng Panginoon. Because God's presence is refreshing. May kanta tayo, time of refreshing. Di ba? In your presence. Totoo po yan. Kapag ka nasa presensya ka ng Panginoon, honestly, nababawasan ang stress mo. Kapag ka nagbasa ka ng Bible, takot na takot ka. Tapos nabasa mo ron, huwag kang mabahala. Do not be anxious about anything. Yung takot mo, biglang parang binuhusan ng tubig, nagkaroon ka bigla ng pag-asa. Nagkaroon ka bigla ng hope, nagkaroon ka bigla ng strength. Lumakas ka bigla, nanghihina ka na, sumusuko ka na. Pero nung nabasa mo sa Bible, I will never leave you, I will never forsake you. Na biglang lumakas, bigla kang na-renew. Tapos pagod ka na sa buhay. Pero sabi rin sa Bible, seek first the kingdom of God.
and all these things will be added unto you. As nabasa mo sa Bible, come to me, I will give you rest for your soul. Yung stress mo, biglang nawala. Binigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Binigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Binigyan ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa, talo ka na. Pero binigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Kasi nabasa mo sa Bible. Pero hindi lang nabasa, kasi marami naman tayo nababasa eh. Hindi lang nabasa, kundi na pag-isip-isipan, na muni-muni, na meditate, na quiet time, na devotion natin. So mga kapatid, tumingin kayo sa akin, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kung hindi ka nagko-quiet time, kung hindi ka nagde-devotion, kahapon, ngayon, at bukas, hindi ka sariwa. Mainitin ang ulo mo. Lagi kang galit. Ang BP mo, tumataas. Yung balat mo, pumapangit. Hindi, kasali yata talaga yun eh. Kasi syempre kung masaya ka, nagre-release ng hormone yung ano mo, di ba? Nagiging magaang din. Pero minsan makikita mo yung isang tao, mukhang binugbog. Parang ang daming problema sa buhay, yung tao na makikita mo. Pero nakatulog naman, pero mukhang puyat. Kumakain naman, pero mukhang gutom. Naligo naman, pero mukhang madungis. Bakit ganun? Kasi po yung panloob natin, lumalabas. Talaga naman eh. Nakikita mo naman talaga eh, yung isang ano, di ba? Merong kinasal halimbawa ngayon. O, kinasal. After 1 year, tignan mo sila uli, after 1 year, makikita mo kung masaya pagsasama nila or hindi. Kahit hindi ka nagtatanong. Di ba, makikita mo. Kasi nung kinasal sila, yung babae, straight yung buhok. Ngayon, makikita mo na kulot na yung buhok. Parang sisa. Ganun na yung buhok niya, parang si sisa na. Makikita mo kung ano yung nasa loob, makikita mo doon sa nasa labas. So, para po tayo ay laging fresh and refreshed, meditate on the Word of God. Nakakatulong siya para gumaang ang ating kalooban, gumaang ang ating puso, gumaang ang ating isip, gumaang ang ating damdamin. Okay? Only refreshing. Pangatlo, another power of Bible meditation, verse 3 uli, ikaw daw ay laging namumunga. Only blessing to other people naman ito. Kasi po, ang sabi dyan, Awit 1 verse 3, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Tayo raw po, sa takdang panahon, kung dapat mamunga, mamunga. Tumatama tayo doon sa season ng mga buhay po natin. We grow, we bear fruit. Hindi lang puro dahon, kundi namumunga din po tayo. Nagiging blessing po tayo sa iba kahit tagtuyot. No, actually, nung pandemic, marami sa atin naging blessing sa iba kahit pandemic. Diba parang nakakagulat naman. Lahat naman tayo nahirapan, pero siya blessing pa rin kahit siya ay nahihirapan. Marami pong mga tao, and I praise the Lord, dito po sa church natin, marami pong tao dito, as I'm really telling you, marami pong tao rito, napakalaking blessing. Totoo po. Pag sinabi mo, may gawain tayo, may activity tayo, sila rin yung uma-attend. Same people. Pag sinabi mo, potluck tayo, sila rin yung nagdadala ng pagkain. Same people. Pag sinabi mo, may kailangan tayo sa church, sila rin yun. Same people. Sila rin yung blessing. Sila rin yung mga ginagamit ng Diyos para maging fruits natin. Para yung fruits nila, nagiging blessing. No, naniniwala ako, sila rin yung meron talagang matibay na pagkapit sa Panginoon. Because they become blessing. So tayo ho, when we study the Word of God, when we meditate on the Word of God, namumunga rin tayo ng pag-ibig, for sure. Disciples, namumunga ka rin sa discipleship. Namumunga ka rin ng good works. Nakikita po lahat yan. At makikita talaga ang bunga mo, listen, bilang Kristiyano. Kasi minsan magtatanong, Christian ka ba? Oo, talaga. Hindi halata. Hindi halata. Pero dito, makikita, halata. Sila pa yung magtatanong, Christian ka ba? Bakit? Ang bait mo eh. Kasi namumunga. Isa po yan sa kapangyarihan when we meditate on the Word of God. Lagi at lalong pinagbubungan ng Diyos. Pang-apat po, na power of the Word of God, laging tagumpay. Merong only victory. Dahil po sa
when we meditate on the Word of God. Mga Awit, chapter 1, verse 3, anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Ayan nasa Bible Pag tinignan natin itong verse na to, lahat po ng binanggit ko, na apat, andito Diba? Katulad niya yung punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa. Siya ay, laging sariwa, at tapos laging nabibless, tapos namumunga sa takdang panahon, at anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Sabi yun sa Bible, hindi ko inimbento lang yan. Lagi raw nagtatagumpay. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Lagi kang number 1 o champion? Lagi bang kapag ka nagkaroon ng Christmas party, ikaw nabubunot sa washing machine? Diba? Ibig sabihin yan? Pag sumali ka sa beauty contest, panalo ka kahit wala kang talent. Diba? Ibig sabihin yan? Hindi po, Ang ganda po niya, Joshua 1:8. Tignan niyo po. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. No? Pati sa Joshua 1:8, Old Testament, yan pa rin ang pangako. Pagbulay-bulayan mo araw at gabi, magiging masagana, magiging matagumpay. So ibig ba sabihin, Pastor, yayaman ako? Palagay niyo po ba, yon ang definition ng Diyos ng tagumpay? Pag mayaman ka? Diba? Si Atong Ang, mayaman. Matagumpay. Diba? Hindi Hindi yun ang definition ng Diyos ng tagumpay. Ang definition ba ng Diyos ng tagumpay, ikaw yung pinakamakapangyarihan? Hindi. Ang definition ng Diyos ng tagumpay at definition po natin ng tagumpay, yung kalooban ng Diyos nangyari sa buhay mo. Yun ang tagumpay. No, pagka nakita mo, nabasa mo yung direksyon na pinagdadalhan ng Diyos sa'yo, narating mo yun, nadala ka ng Diyos doon dahil hindi ka makulit, dahil obedient ka, nakarating ka doon, hindi ka naging hadlang sa plano ng Diyos, tagumpay ka sa plano ng Diyos sa buhay mo. Ngayon po yung ibig sabihin ng tagumpay at makikita ang pabor ng Diyos sa buhay mo. I really love that word, pabor. Gusto ko yung word na yan. Parang pareho siya ng biyaya at saka ng grace No, pabor. Ibig sabihin, pag may ginawa ka sa akin, hindi mo naman kailangan gawin pero ginawa mo, pabor. May binigay ka sa akin, hindi mo naman ako kailangan bigyan, pero binigyan mo ko, pabor. Ganoon din po ang Diyos. We look for God's favor. Hinahanap natin yung pabor ng Diyos. Kasi wala naman tayong patago. Wala naman siyang utang sa atin. Tayo nga may utang sa Kanya. Tapos siya pa yung mabuti sa atin. Then that is God's favor on us. No, kaya po, laging tagumpay. At isa po sa palagay ko ng isang sign na ikaw ay laging tagumpay, marami kang answered prayers. Tagumpayan. No, nagpe-pray ka, Lord, nawa po ay ganito ang maging, malaman ko kalooban mo para makasunod. Das gagawin ng Panginoon. Lord, kailangan ko ng tulong, tutulungan ka. Lord, kailangan ko ng healing, bibigyan ka ng healing. Kasi papunta ka sa kalooban ng Panginoon. Actually po, sa Christian, doon mo rin makikita kung ikaw po ay connected. Kasi ang Diyos ang nagsabi sa atin, manalangin tayo. Siya ang nag-invite sa atin ng manalangin. Tapos nung nanalangin tayo, hindi niya tayo didinggin? Hindi Ibig sabihin, kung tayo ay nananalangin at connected tayo sa Panginoon, prayer will work. Pag natataka ka, bakit itong electric fan na to? Sabi, pag pinindot yung number 1, hiikot. Ba't pindot ako ng pindot ng number 1, ayaw umikot? Kasi hindi connected. Gawin din po tayo. Ba't sabi magdasal? Dasal ako ng dasal. Hindi pa rin gumagana. Kasi hindi connected. Diba? So when we study the Word of God, when we devote ourselves to the Word of God, then we are connected. At nararanasan po natin ang pabor ng Diyos at ang answered prayer. So, reviewin lang po natin itong first part na ito. Ano yung power ng Bible meditation? Ikaw ay laging sagana. Ikaw ay laging sariwa. Ikaw ay laging namumunga. At ikaw ay laging tagumpay. Talo ka ba pag nagbasa ka ng Bible? Hindi. Talo ka pag hindi ka nagbasa ng Bible. Talo ka pagka hindi ka nag-meditate on the Word of God. Sayang, itong mga binanggit natin na to. These are all available to us as children of God and as Christians. Do not forfeit your benefit and your power as a child of God. Punta po tayo sa pangalawa. Sige, Pastor, naniniwala na ako sa sinasabi mo.
Magdi-devotion na ako. Paano ba? Paano ba mag-devotion, Pastor? Ano ba yon? Babasahin ko lang? Ganon? Sinasabi rin po sa pinag-aaralan natin ngayon, paano mag-devotion. Nasa verse 2. And I hope ito pong verse na babasahin natin, Matthew chapter 1, verse 2. I am hoping that towards the end of our preaching, ma-memorize po natin ito. Maikli lang naman to, verse 2. Okay, game. Awit chapter 1, verse 2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Maikli lang yan, ilang words lang yan. Pero alam niya po, yung verse na yan, tinuturo po sa atin dyan kung paano mag-devotion, kung paano mag-quiet time, ano po ang ating dapat na gawin. Okay, anong unang-unang dapat nating gawin para po mag-quiet time, mag-devotion or mag-meditate? Step 1, begin with the Word of God. Kasi yung sabi dyan, di ba, kautusan ni Yahweh, nakita niyo yung may orange, di ba? Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Begin with the Word of God. Push it. Actually po, mahirap. Paano ba yan? Ang step 1 ay laging mahirap gawin. Paano ka magde-devotion? Hindi mo maabot yung Bible. Paano ka magde-devotion? Kapag ka binuksan mo yung cellphone mo, magtutunugan. Tapos biglang maglilitawan yung mga notification. Tapos magbabasa ka ng Bible, biglang nakita mo, ay, meron nag-like sa post ko. Tapos titignan mo, ilan na yung likes mo. Hindi ka makakapag-devotion talaga. You have to start with this is step 1. You have to reach out for your Bible. You have to do something. You have to really make a stand. Nabubuksan mo ang Word of God. Kasi otherwise, you will not do it. Talaga. I hope you all have your Bibles. Preferably, printed Bibles. Preferably, printed Bibles. Kasi pwede ka magsulat. At saka matatandaan mo kung saan mo nabasa. Bandang ganito kakapal yung nabasa ko yun. Naalala mo kung saan. Sa cellphone kasi, parang ang hirap mag-notes. Di ba? Ang hirap, tsaka ang dami mong kalaban. Kung talagang wala kang Bible, I hope you have a Bible. Kung wala kang printed Bible, go ahead and buy one. Hindi naman mahal yan. Parang isang McDonald's lang yan. I hope you have one. Ngayon, kung wala ka naman talaga na gano'n at ikaw ay sa cellphone magde-devotion, do not turn on the Wi-Fi. Fair enough? Pagising mo sa umaga, i-airplane mode mo. O pagising mo sa umaga, patayin mo yung Wi-Fi o yung data, patayin mo. Kasi pag hindi mo pinatay, I promise you, hindi mo mababasa ang Bible through your cellphone. Okay? So ito pa lang, parang, dali lang naman yung pinag-uusapan natin. Oo, madali. Pero pag nakahiga ka na sa kama, nagising ka na, at magbabasa ka na ng Bible paggising mo, ang hirap gawin. No? So, sabi mo sa sarili mo, I will start meditating on the Word of God by opening my Bible. Yan ang unang-una po natin na dapat gawin. Di ba, Pastor, nagpapadala tayo sa GC ng mga daily devotion? Di ba, nagpapadala tayo ng isang verse tapos may mga explanation? Iba po yun. You do that after you have read your Bibles. Hindi yung nabasa ko yung daily bread, okay na yan. Nabasa ko yung isang kwento, okay na yan. Nakapanood ako ng reel tungkol sa ganyang verse, okay na yan. Hindi po. You have to read your own Bible. You have to study it from your own Bible. Hindi ho ito madali, but you have to do it. Doon po magsisimula. Una, begin with the Word of God. Sabi po yan, sa kautusan ni Yahweh. Pangalawa, next verse, Matthew, sa halip, sabi niya, mga awit, 1 verse 3, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito. Okay, ito na yung word na binubulay-bulay, no? So, pray and meditate on the Word of God. Ito yung pangalawa. Pray and meditate on the Word of God. Yun nga, Pastor, paano nga mag-meditate? Paano nga ba mag-meditate? How to meditate? Bigyan ko po kayo ng simple example na I'm sure nagawa na po ninyo para malaman po natin how to meditate. Okay? Ano ang pinakamasakit na salita na narinig ninyo na sinabi sa inyo tungkol sa iyo? Ano pinakamasakit na word na sinabi sa iyo? Sinabihan ka ba na pabigat? O sinabihan ka ba na inutil? O
tamad, o mabaho. Nasabihan ka ba kung ano man yan, no? Pagpalagay na. Nung sinabi sa iyo itong word na to, dinibdib mo ba? Kaya something na mabigat na dinibdib mo, sinabihan ako, ano daw ako? Pabigat daw ako. Okay, pabigat daw ako. Dinibdib ko. Pag dinibdib ko, yung isang word na yon, ano ibig sabihin nun sa inyo? Pag dinibdib mo yung word na yon, di ba? Iniisip-isip mo. 3 araw na. Iniisip mo pa. 1 linggo na. Iniisip mo pa. Tapos nararamdaman mo sa puso mo, nararamdaman mo sa isip mo, apektado ka. Hindi ka makatulog, hindi ka makakonsentrate. Dahil sa narinig mo na yon, minsan naiiyak-iyak ka pa, dahil sa narinig mo na word na yon na pabigat ka raw. Pati ito, may epekto sa'yo. Ano epekto sa'yo? Nagbago pagkatao mo. Negatively or positively. Nung sinabihan ka na pabigat ka daw, nagbago pagkatao mo. Pabigat pala ako, patutunayan ko sa'yo na hindi ako pabigat. Sumipag ka. May epekto sa'yo, yung word na dinibdib mo. Pero may epekto rin sa'yo, maaari, negatively. Instead na sumipag ka, ay, pabigat pala ako pinangatawanan mo nga na pabigat. Nagtaas ka ng 2 paa habang nanonood ka ng TV. No, pabigat ka nga. So may epekto. Inisip-isip mo, dinibdib mo, naramdaman mo, naiyak-iyak ka pa, or nagalit ka, kung ano mang emotion na naramdaman mo, pagkatapos you acted on it. Nagbago ka, o hindi ka nagbago. Basta may ginawa ka na aksyon dahil sa word na yon na narinig mo. Yon, mga kapatid, ay meditation. Yon ay pagbubulay-bulay. Yon ay pag-iisip-isip at pagmumuni-muni. So marunong pala tayo na mag-isip-isip at magmuni-muni. Naranasan na pala natin itong Bible meditation na pinag-aaralan natin na ito. So how to meditate? Una, focus on a word. You may focus on a word. Isang word lang. Isang word lang. Kanina, pabigat. Isang word lang yan. So, sample, Proverbs 3, 5, and 6. Kawikaan 3, 5, and 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa halip, sa lahat ng iyong gawain, siya ay iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Okay, napakagandang verse niyan. Focus on one word alone sa verses na yan. Magtiwala. Okay, doon ka sa word na magtiwala. Ano ibig sabihin sa'yo nun? Kailan mo nagawa yun? Bakit ako nahihirapan magtiwala? Diba? At dahil doon, may maapektuhan ka na. Isip-isipin mo siya buong araw, magtiwala daw. Tapos maya-maya, nabubuhay ka na nung araw na yun, bigla may nangyari sa buhay mo, masusubukan mo ngayon yung pagtitiwala mo sa Panginoon. You're just focusing on one word. Isa pa lang yan, magtiwala kay Yahweh. Marami ka pang pwedeng piliin dyan. Buong puso. Pwede mong piliin yung word na buong puso. Ano ibig sabihin ng buong puso? Ano ibig sabihin ng kalahating puso? Ano ibig sabihin ng, nagagawa ko ba to? Buong puso? No? Iniisip-isip mo. Alam niyo po, sa atin pong mundo ngayon, sa panahon natin ngayon, ang isa pong challenge sa atin, napakadali hong lumipat ng isip natin. Napansin niyo ba kapag ka nagfe-Facebook kayo, di ba, lipat kayo ng lipat. Yung unang Facebook mo, o Reels, maski sa Reels o sa TikTok, yung unang pinanood mo, 20 seconds na pinanood mo, natawa ka. Tapos, nung sumunod na lipat mo, yung sumunod na Reels, nagalit ka. Pangatlong lipat mo na naman, umiyak ka na. Nalungkot ka kasi meron nasalpok ng sasakyan. Yung pangalawang nakita mo, corruption, nagalit ka. Yung unang nakita mo, nagpapatawa, natawa ka. Sa loob lang ng 1 minuto, nagalit ka, sumaya ka, nalungkot ka sa loob ng 1 minuto. At nung inilipat mo na, kaka-TikTok mo, kaka-Facebook mo, yung paglipat mo, nung una ikaw ay natawa, paglipat mo doon sa nagalit ka, nakalimutan mo na yung natawa ka. Diba? Eto tayo ngayon Ang daling lumipat ng isip po natin. Kaya that's why, kailangan po nating mag-focus on the Bible. Pag nasa Bible ka, focus ka lang muna. Huwag kang lipat-lipat ng pages, huwag kang hanap-hanap. Mag-focus ka sa isang verse, mag-focus ka sa isang word, and meditate kung paano mo maisa sa pamuhay itong word na ito o itong verse na ito. So that's the most simple of all. Most simple of all, focus on one word alone. Pwede yan. Or, you may focus on a theme, tema. Ito yung pangalawa natin. Una, focus on a word. Pangalawa, focus on a theme. Ibinasa po natin, Proverbs 3, 5, and 6. Ano po ang tema niyan?
na pwede ka mag-focus. Pagka yan ay iyong sinamarize, ano ang summary niyan? Magtiwala ka sa Diyos, buong puso at isipan, huwag kang manangan sa sarili mong karunungan, sa lahat ng iyong lakbayin, siya ay iyong alalahanin at itatawid niya ang iyong landasin. So anong summary niyan? Magtiwala sa Diyos, huwag sa sarili, at siya ang bahala sa iyo. Ito po ang summary ng Proverbs 3, 5, and 6. So ayaw mo mag-focus sa one word, magtiwala, ayaw mo mag-focus doon, nag-focus ka sa tema na yan. No, nag-focus ka dyan sa summary na yan. So, nakakatulong pa rin siya sa'yo. Huwag kang talon ng talon. Mag-focus ka lang doon. For that day, mag-focus ka lang muna doon. Or pwede ka mag-focus on a story. Una, you can focus on a word. You can focus on a theme. Or you can focus on a story. Halimbawa, story ni Joseph the Dreamer. Nag-focus ka lang doon. Binasa mo, ilang chapters din yun. Mahaba. Nag-focus ka sa kanyang kwento. Ano natutunan mo sa kwento niya? Diba? Magtiwala ka sa Diyos, may gagawin ang Diyos, alam ng Diyos ang ginagawa niya, may plano ang Diyos sa buhay mo. You can focus on that particular story. You see, that's the way that we do our quiet time. Basic, no? Simpleng way. Kung hindi pa nagagawa. Kung nagagawa mo na ito, you can move on to the next level. Pero kung hindi pa ito nagagawa, you can begin with this. Magbabad sa isip at puso natin nung mga isang verse na yon, o word na yon, or tema na yon, or kwento na yon. Magbabad po lamang tayo. And then, after nun, you speak to your own heart about it. Kausapin mo sarili mo. O nabasa mo na. Now, kausapin mo na sarili mo. Ito po yung tinatawag natin na self-talk. Sa psychology, meron pong valid, yan po isang valid na psychological tool. You talk to yourself. Hindi yung sira ulo lang ang nakikipag-usap sa sarili. Actually, yung mga matatalino, nakikipag-usap sa sarili. Diba? Kaya, sabi po, sa Psalm 103 verse 1, si David po ito sabi ni David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Sino ang kausap ni David? Sarili niya. Sira ba ulo niya? Hindi. You can speak to yourself. Utusan mo ang sarili mo. No, sabi nung katawan mo, damputin mo yung cellphone, mag-TikTok ka muna. Hindi, utusan mo ang sarili mo. Oy, wag. Di ba? Patayin mo yung internet. Kausapin mo ang sarili mo. Damputin mo yung Bible, magbasa ka. Talk to yourself. Importante po yan. And another one, if you can, memorize. Memorize if you can. Sa panahon natin ngayon, ayaw na po nating mag-memorize. Tamad na tayong mag-memorize. Pero ang Bible, maganda po ma-memorize natin. Kasi pag dumating po ang mga pagsubok, pagdating ng mga pagsubok, hahagilap ka pa na Bible, tsaka mo hahanapin, tsaka hahanap. Dapat po, nakatanim na po yan sa puso natin. That's very important. Itong verse natin na to, sabi ko nga, mga awit, chapter 1, verse 2, very simple po. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Okay, yun po yung pangalawa. Pangatlo po, how to meditate on the Word of God. Pangatlo, delight in God's Word. Sabi po sa mga awit, chapter 1, verse 2, kasiyahan niya. Ito yung word na yan, no? Sa halip, kasiyahan niya. Natutuwa daw siya kapag ka nagbabasa siya ng Bible. Natutuwa ba kayo pag nagbabasa kayo ng Bible? Di ba? Siya natutuwa, kasiyahan niya. Tayo po kaya, ano po ang kasiyahan natin? Ano ba ibig sabihin ng delight? What makes you delighted? Yung pagka nalaman mo, biglang nabubuhayan ka, lumalaki yung mata mo, napapanganga ka sa saya. Wow! Napapaganon ka. Delight. Yun ang ibig po sabihin nun. Parang kumakain ka ng paborito mong pagkain, napapapikit ka pa sa sarap. Yun yung ibig sabihin ng delight. No, parang yung biglang sinabi ng boss mo sa'yo na may bonus. Di ba? Parang 14th month bonus. Wow, you are so delighted. You are so excited. You are so happy. In the same way, we should find enjoyment in the Word of God. Look at that word, enjoyment in the Word of God. Sa totoo lang, nakaka-enjoy ba na magbasa ng Bible? Ang mga Filipino hindi mahilig magbasa. Ang mga Filipino. Kaya pag nakakita ng gamot, iinumin yung gamot eh.
Hindi nakikita kung para saan yung gamot, kung ilang beses dapat yung gamot. Ayaw magbasa. Pagka nalaso na, tsaka babasahin, ay para sa aso pala to. Kung kailan nalaso na. So tayo mga Pilipino, pag nagbabasa po tayo ng Bible, sa totoo lang, maski naman ako, nakakaantok. Di ba? Nakakaantok naman talaga. Di ba? Magpakatotoo naman tayo. Ang liliit ng mga sulat. Tapos pagbukas mo, mukha 1,000 words. Yung mga ang hirap naman talaga. Pero alam niyo po, may mga bagay po na dati hindi mo gusto, ngayon, na-enjoy mo na. Di ba? May mga tao po na para sa kanila enjoyable yun eh. Ang misis ko, dati ayaw niya ng okra. Pag kumakain ng okra, parang, okra, ang lagkit. Parang ganon. Pero ngayon, nag-aagawan na kami sa okra. Dati ayaw mo, ngayon gusto mo. Ampalaya, dati ayaw mo, pero nalaman mo yung benefit, gusto mo na ngayon na kumain ng ampalaya. May mga tao po na mahilig magluto. May mga tao na pag ako pinagluto ninyo, ang hirap-hirap niya na, init-init sa kusina. Pero may mga tao talaga namang luluto, kumakanta-kanta pa, di ba? Tumatalsik-talsik pa yung bechin. Sobrang saya niya habang nagluluto siya. May mga bagay po na mahirap gawin, pero may mga tao, masaya sila ron. Meron po kaming kasama sa bahay, nung bata pa, yung maliliit pa yung mga anak namin. Hindi ko alam kung matutuwa kami o hindi eh. Ang sipag maglaba. Every 2 days, naglalaba. Yung damit ko, kauhubad ko pa lang, kinabukasan, malinis na kaagad. Every 2 days, parang nakakatuwa naman, laba ka ng laba. Ang mahal ng sabon, ang mahal ng Downy, ang mahal ng tubig, laba ka ng laba dyan, nilalabad mo, konti lang. No, pero siya, ang saya niya. Tapos sabi niya, nagpapabili pa siya ng kung ano-ano para doon sa paglalaba niya, palo-palo, mas malaking palanggana, nagpapabili siya ng ganon. Yung ibang mga tao talagang pag naglaba, galit na eh. Eh siya talaga namang akala mo, di ba, paborito maglaba. May taong ganon. Sana po tayo, maging ganyan yung attitude natin sa Word of God. Let me use the word, wag niyo po, don't get me wrong Sana ma-addict tayo sa Word of God. Sana ma-addict tayo. Halimbawa po, alak. Ako po hindi ako umiinom. Dapat lang, Alam naman sabihin ko, ako umiinom, So ako hindi ako umiinom. Pero, secondary na lang sa akin, hindi ako umiinom dahil Christian ako o dahil pastor ako. Secondary na lang. Ang primary reason kaya hindi ako umiinom, kasi hindi naman masarap. Nung bata po ako, andyan yung mga barkada ko, nakalagay yung mga namin, mga double na pundador, na mga White Castle, andyan lahat yan. Tapos tinuturuan nila ako uminom. Pag inom ko, naidura ko. Sabi ko, ba't kayo nagiinuman? Hindi naman masarap to Mas masarap pa rito pineapple juice. Mas masarap pa rito gulaman. Bakit pinipilit niyong inumin dyan? Hindi naman masarap. Di ba? Parang ganun po, So, hindi ako umiinom dahil hindi masarap. Kasi yung iba umiinom lang kahit hindi masarap para sa barkada. Baka sabihin nila, ganito ako, ganyan ako. Hindi naman talaga masarap yan eh. Kaya nga kapag tagay mo na, tagay mo na. Tapos papalusot ka, ay iihi muna ako eh. Ay katatapos ko lang ikaw naman. Akala ka ba, lasinggero ka, ba't tinatanggihan mo yung tagay? So, hindi naman talaga masarap. Pero may mga tao, sarap na sarap. Meron, di ba? So sana po ganun. May mga tao, sana masarapan ka sa Bible. Sana masarapan ka kapag binubuksan mo yung Bible. Sana, quote-unquote, ma-addict ka sa Bible. Siguro po, isa naging dahilan niyan kaya ako naging pastor. Mahilig po ako sa barkada nang binata po ako. Nung nabuklat ko po yung Bible, nahook ako sa Bible. Parang gusto ko sundan yung kwento. To the point na oras na ng barkada, nasa bahay ako kasi tinatapos ko po yung kwento ng Bible. Parang na ang feel ko, mas masarap basahin ito kaysa makibarkada. At hindi ko pwedeng iutos yun. Hindi ko pwedeng sabihin, lahat kayo kailangan matuwa kayo pag nagbabasa ng Bible. Hindi ho eh. You discover it on your own. No, you love it on your own. You learn it on your own. Tulad ng ampalaya, ayaw mo kainin, pero nung nagusto mo nang kainin, sinasalad mo na yung ampalaya. Natutunan mo. It's an acquired taste. Ganun din ang Bible. It is something that you will love doing as you do it
regularly. Okay, so yun ang panalangin ko. Sana po ma-addict tayo sa pag-meditate on the Word of God. Pang-apat po, delight in the Word. Pang-apat, do it daily. Ano sabi sa Bible? Sabi kanina, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. So do it daily. Dapat po regular. Set aside a time. Set aside a place. Sabihin mo, magbabasa ka ng Bible tuwing alas 8 ng umaga. O tuwing bumibiyahe ako, alas 9 ng umaga. O tuwing bago ako matulog, alas 10 ng gabi. No, set aside a time for the Word of God and then guard it. Pag may nagsasabi sa'yo, coffee tayo. Anong oras? 9:30. Ay, hindi pwede. May babasa ka ng Bible ng 10 o'clock eh. Tatamaan yung Bible reading ko. Guard it. Do it regularly. And as you do it, alam niyo po, in 3 weeks, it becomes a habit. And when you do it not more than 3 weeks, 1 year, it becomes a lifestyle. And when you do it for many years, it becomes a destiny for you. Pag kumakain ka ng taba, kumain ka ng chicharon ngayon, di ka naman mamamatay ngayon eh. Pero pag kinain mo yan, unti-unti, araw-araw, mamamatay ka. Aatakihin ka. Ganun din po yung Bible. Basahin mo ngayon. Pastor, wala namang epekto. Binasa ko, wala namang epekto ah. Ngayon, basahin mo uli yan. Habang binabasa mo yan, biglang nakikita mo, nakaka-epekto na yan sa buhay natin. Do it daily. Do it regularly. At panghuli, napaka-importante, sabi po sa Awit 1 verse 3, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Ito raw ay kasiyahan niya na sumunod. Sumunod. So, panghuli, apply. Isabuhay ang mga nababasa po natin. No, kasi baliwala ang lahat kung hindi naman i-apply. Nag-aral ka ng course mo, nag-aral ka ng kung ano-anong course mo ng college, hindi mo naman ginamit. Diba? Yan po ang isang ano sa Pilipinas ngayon eh. Nag-aral ka ng 4 na taon sa college, ang ending mo, call center. Diba? Ano rin eh, parang sayang. Diba? So ganoon din po, when we study the Word of God, apply. Isabuhay, gamitin po natin. And so, as we close, ngayon po umagang ito, I hope ma-memorize po natin itong verse na ito. Pwede ba? Can you help me out with this? Tingnan po natin ito. Mga Awit, chapter 1, verse 3. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Basahin natin ng isa pa, tapos po, papatanggal ko na yan. Okay? Basahin natin ng isa pa, tapos tatanggalin natin yan, tapos i-recite natin ng walang binabasa. Okay? Another reading. Ready? Go. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Okay, pakitanggal na. Okay, ready? Sa halip. Ready? 3, 2, 1, go! Sa halip. Congratulations! Isabuhay po natin yan, iuwi natin tong verse na to at gamitin natin sa buhay natin. At yun na pag-aralan natin kanina, ang buhay po natin, ang pangako ng Diyos, the power of Bible meditation, laging sagana, laging sariwa, laging namumunga, at laging tagumpay. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na nahayag at itinuro sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-asa, sa tagumpay na ipagkakaloob nyo. Nawa nga po, Panginoon, hamunin nyo kaming lahat na mula sa araw na to, maging masipag kami, maging seryoso kami, at amin po talagang basahin, limi-limiin, isip-isipin, bulay-bulayin ang inyong mga salita, at ito po ay aming i-apply sa aming mga buhay. Thank you, Lord, for this morning. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Amen.